Bago natin simulan ang part 4, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Habang tinitingnan ang window ng impormasyon, naisip niya na sa ganitong mga katangian at D-rank na talent, ang kabuuang lakas nito ay halos 3 stars lamang. Ipinagpalagay niya ito bilang isang mathematical equation, kung makikipaglaban siya laban sa isang level 1 wild beast ng mag-isa, ang tsansa niyang manalo ay 50% lamang. Pinalo niya ang kanyang mga braso, iniisip na kahit hindi pa siya umaabot sa level 2, ang combat strength niya ay nasa tuktok na ng 2 stars. Kung i-consider ang lahat ng kanyang talents, ang kabuuang lakas niya ay nasa 4 na stars, kaya madali niyang matatalo ang isang level 2 na tao habang siya ay level 1 pa rin. Itinuro ng lalaki na may sombrero ang kanyang kamay at iminungkahi na ipaghiganti ng leader ang kanilang kasama. Nasa tiyan pa ng isa pang ahas ang kanilang kasama. Bilang sagot, tinanong siya kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi ng lalaki na noong nag-i-scout sila sa lugar, nakatagpo sila ng 2 poisonous snakes sa kagubatan. Ang lalaki na may salamin ay naglalagay ng kamay sa kanyang dibdib, nag-aalala. Pagkakita pa lang nila sa mga ito, agad silang tumakbo at tumalikod, pero ang isa ay nadapa, nahulog, at nalunok ng ahas. Sa kabutihang palad, na-awaken ang talent niya na nagpapabilis ng speed na tumulong sa kanyang makaligtas at madala ang ikalawang ahas dito. Habang nakakunot ang noo, tiniklap ng leader ang kanyang kamao, nagsabi na maghihiganti sila, at nag-utos na sundan siya, nanatili sa formation, nagmamasid sa isa't isa, at magbibigay ng babala kung makaramdam ng panganib. Nakatago si Fang sa likod ng isang puno, nagtatago mula sa mga taong dumadaan. Mukhang ang lalaki sa tiyan ng ahas ay kanilang kasama, at ngayon ay hinahanap nila ang ahas na pinatay niya. May isang sanga na naputo sa ilalim ng kanyang paa. Lumingon ang babae na may pana at naglabas ng isang arrow, tinanong kung sino ang naroroon. Tumama ito sa puno. Malapit sa mukha ng ating hero, tiningnan siya ng grupo at inutusan siyang lumabas. Inisip ng hero na malamang ang babae ay may talent sa pagpapahusay ng pandinig. Itinaas ni Fang ang kanyang mga kamay at sumagot na dumadaan lang siya. Tumingin ang blonde na may gulat at sinabi ang pangalan niya. Hindi maintindihan, nagtanong siya ulit kung kilala ba nila siya. Inisip niya na hindi niya maalala ang batang babae. Tumingin ang leader sa kanya at tinanong kung kilala ba siya, ngunit tumugon ang babae na nakita lang niya ang pangalan niya sa chat. Lumingon siya at namula. Tinatanong kung bakit naglalakad ang hero mag-isa dahil delikado. Inisip ni Fang na may higit sa 170 tao sa chat, kaya't magandang memorya. Ngunit tila kakaiba ito. Tahimik siya habang iniisip kung paano makakalabas ang grupo para magamit niya ang extraction sa ahas. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nila. Lumingon ang babae sa leader at tinanong kung maaaring sumama ang hero sa kanila. Sa lugar na ito, maaari lamang mag-survive kung magsasama-sama. Nawala nila ang isang tao, at kung kasama nila si Fang, tataas ang tsansa ng kanilang kaligtasan. Tiningnan muli ng lalaki si Fang at inisip na ang diferensya ng lakas sa laban ng tao laban sa wild animals ay sobrang laki. Kahit na magkapareho sila ng level, hindi kayang pantayan ng tao ang beast, kaya't kailangan talagang magsanib puwersa. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng mga grupo sa mundong ito upang magkaroon ng matatag na posisyon. Mas maraming tao na maaari mong mapagkatiwalaan, mas kailangan mong sumali. Iniabot ng lalaki na may pulang shirt ang kamay at tinanong kung maipapakita ang kanyang mga katangian at kung hindi masyadong pangit, matatanggap siya. Ngunit iniisip din niya na bagamat gusto niyang magtayo ng sarili niyang grupo,
hindi niya dapat pilitin ang iba na sumali. Kailangan niyang mapanatili ang isang malakas na imahe. Masaya ang iba pang mga miyembro tungkol dito, at sinabi ng babae sa hero na mabilis na ipakita ang kanyang impormasyon. May talent siya na rank R at level 2, kaya't swerte siya. Idinagdag ng lalaki na kapag sumunod siya sa boss, magiging maganda ang buhay niya. Ngunit ibinuka ni Fang ang kanyang mga kamay at sinabi na hindi niya kailangan iyon dahil mas gusto niyang mag-isa. Lumiko siya at nagsimulang maglakad palayo sa lahat. Ang blonde ay gustong pigilan siya. Ngunit sinabi ng leader na hindi nila pinipilit ang iba na sumama at kailangan niyang magpatuloy. Naglakbay ang mga tao sa magkaibang direksyon. Ang babae ay mentally na naintindihan na hindi siya natatandaan ni Fang at inisip na ang tanging hiling niya ay makaligtas siya. Ang mga dahon ng mga puno ay umalag sa hangin, at ang damo ay kumakalusko sa ilalim ng mga paa. May nagkomento na kakaiba si Fang, ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na magsisisi siya. Tumigil siya at nagulat sa nakita. Ang ahas ay tila pinunit-punit na mga piraso, ang iba't ibang parte ng katawan ay nakahiwalay mula sa isa't isa. Siguro, ito ang lalaki na may pinakamataas na ranggo ng talent sa bagong dating na nayon. Ang lakas niya ay sobra. Hinawakan niya ang dugo sa lupa, itinaas ang ulo at sinabi na sa pagkakadyos ng mga mantsa ng dugo, matutukoy na pinatay ang ahas 15 minuto na ang nakakaraan. Pumunta siya at muling tiningnan ang katawan ng ahas sa katawan ng lalaki nang marinig niya na pinatay ito ng isang hagupit at isa lamang na tao ang nag-iwan ng bakas. Nagulat ang lalaki sa sinabi nito at nagsabing kahit ang espada niya ay hindi kayang putulin ito. Lumabas sa kanyang isip ang imahe ni Fang pagkatapos nilang magdesisyon na ang taong ito ay tiyak isang propesyonal at mahilig mag-isa. Hinawakan niya ang screen at binasa ang anunsyo na may isang tao na nakarating sa level 3. Dahil tanging si Fang lamang ang malapit, tumanggi rin siyang sumama. Ipinakita ng notification screen ang listahan ng mga bagong dating mula sa 911 village, pati na rin ang kanilang mga lugar at level. Tiningnan nila ang mga screen, ngunit hindi nila nakita ang pangalan ng hero sa listahan at napag-isipan nila na nagkamali sila. Naka-open din ang rangkang ng 911 village sa screen. Pinainit niya ang mga daliri at nalungkot si Fang dahil nasa 47th place lang siya. Pagkatapos magunat, naisip niyang nakalipas na ang 2 oras at 8 tao na ang nakarating sa level 2. Ang iba ay pinakamabilis sa level 3. Kailangan niya na ring magmadali sa pag-extract ng mga wild animals na level 1. Ang newcomer meadow na ito ay umabot na sa limitasyon, oras na para manghunting. Inisip niya ang iba't ibang gantimpala pagkatapos makita ang anunsyo kung paano ito matatanggap para sa leveling up. Ang unang makakaabot sa level 10 ay makakatanggap ng isang gintong chest. Ang ikalawa ay makakatanggap ng pilak na chest. Ang ikatlo ay makakatanggap ng tansong chest. Hinawakan niya ang imahe ng chest upang buksan ito, ngunit kailangan maghintay hanggang sa dulo ng pagsusulit, talagang maginhawa ang mga ranggo ng chest mula sa pinakamababa, steel, bronze rank, silver rank, gold rank, dark gold rank, purple diamond rank, historical rank, mythical rank. Ipinatong ang kanyang palad sa screen, napag-isipan ng hero na mas mataas ang ranggo ng chest, mas maganda ang laman nito. Nagsimula na ang kompetisyon upang makuha ang level. Lumuhod, at isang paikot na hangin ang lumitaw sa paligid ng hero pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo pasulong, na nagsasabing siya ang makakakuha ng unang pwesto. Gamit ang mga talam ng kanyang espada, inatake niya ang beast. Bumukas ng malapad ang bibig nito. Beast, Silver Wolf, Level 1, Combat Rating, 4 stars. Mga katangian, malupit, uhaw sa dugo, mapanlin lang. Mga kasanayan, wala. Panganib, 1%.
Sumugod si Fang gamit ang talons upang magpabilis ng galaw at frantic strength, pagkatapos ay umatras. Itinaas ang mga espada at tumayo, hawak ang sandata sa harap ng katawan. Napansin niyang ang katawan ng wolf ay masyadong matibay, parang bakal, kahit na ginamit niya ang kanyang mga talento, hindi niya ito magahusan. Paano kaya siya makakapatay? Kinagat ng hero ang kanyang mga ngipin, tumingin sa monster na tinatitigan siya ng may naglalagablab na mata. Isang kahabag-habag na level 1 na tao ang naglakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo, liliparin siya nito sa pira-piraso. Ang mga mata ng wolf ay kumikislap ng galit. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga level 3. Ang beast ay sumugod patungo sa lalaki. Inisip ni Fang na malakas ang ulo at likod ng mga wolf, ngunit ang kanilang mahina na bahagi ay nasa tiyan. Nagtipon siya ng enerhiya at inilabas ang talam. Nang makita ang magandang pagkakataon, nagawa niyang tusukin ang wolf, na kumapit kay Fang. Pagkatapos nito, itinapon siya ng lalaki sa lupa. Siya ang pinakamalakas na beast na nakatagpo ang hero hanggang sa ngayon. Buhay pa ang wolf at itinaas ang ulo. Sinabi ng brunette na siya pa rin ang pinakamalakas. Pagkatapos ay inihatid ang faithful na suntok. Lumabas ang mga notification mula sa system, na nagsasabing napatay ang silver wolf. Nakakuha ng karanasan ang hero at umabot sa level 2. Tumaas ang lakas, agilidad, at tibay, at nakatanggap siya ng 5 attribute points. Isang maliwanag na esfera ang lumitaw sa harap ni Fang. Tiningnan niya ang sarili, nang magsimulang kumislap muli ang mga key points sa kanyang katawan. Ganito pala ang pakiramdam ng pagtaas ng level, parang isang pagsabog na tumama sa kanya. Ang katawan, ang mga sugat ay maghihilom at ang kaunos-lunos na estado ay huminto, isang alamat lamang. Nagbigay ng abiso ang system message tungkol sa pagpatay sa Silver Wolf at nakatanggap siya ng isang chest na gawa sa dark steel. Ibinuka niya ang kamay at lumitaw ang chest, at napansin niyang siya ay pinalad. Nagdasal siya, umaasang makakakuha siya ng isang weapon o equipment na may ranggo 2. Binuksan niya ang chest, at pagkatapos ay tumaas ito sa itaas ng hero at isang maliwanag na ilaw ang sumabog mula rito. Naglalaman ito ng isang espada na may emblema ng isang wolf. Notification, natanggap ang rank 2 weapon Blood Wolf Battle Sword.